What's up mga tropa? I'm assuming na napanood nyo na yung chapter 1 and chapter 2, kaya napunta na kayo dito sa chapter 2.5. If hindi pa, feel free to watch those videos first para makasabay kayo. Otherwise, kisimula na ako. So, tinapos ko yung chapter 2 sa tanong na, para saan ba yung differential equations, hindi derivatives? Oo nga naman, bakit kailangan pang pag-aralan to? Saan ko ba sila pwedeng magamit? Yan yung sasagutin natin sa video na to. At sinama ko na rin yung particular solution. I'm assuming hindi nyo pa alam yung particular solution. General solutions pa lang kasi yung tinuturo ko eh. If alam nyo na yung particular solutions, feel free to skip this video at mag-proceed na kayo sa chapter 3. Ang purpose kasi ng video na to is bukod sa ituro yung application, ito rin kasi magiging silbing bridge papunta sa Laplace transformation. Bakit nga ba tinuturo pa yung Laplace naman? Ito yung magiging setup natin. Nasa comment section yung link, pero kung gusto niyo panoorin pa rin yung chapter 2.5, let's go! Okay, so reveal muna tayo ng lesson noon. Noon kasi first order linear DE lang. Now sa first order sa DE, yung mga ginagamit applications is something simple like root and decay, na kung saan sinasabi lang dito na habang tumatagal mas mabilis yung pagdami ng population or yung vice versa, mas mabilis yung pagbawas. Isa pang sikat na sample is yung Newton's law of cooling and heating, na kung saan ang sinasabi is habang lumalapit yung body dun sa source, mas bumabagal yung pag-change nga ng temperature. As you can see sa graph. Now, kung gagawin kong curve yan, ito yung, graph, ito yung makikita nyong itsura. Yan ang graph ng first order DE. Smooth arc. Emphasizing na biglang, rather mabagal siya sa simula, tas biglang bilis. Either yung pagtaas or yung pag-decline. Ito naman yung sa second order DE. Anong napapansin mo, tropa? Pagsamahin ko silang dalawa para mas makita natin na reference. So, maghingi tayong guidance. Tropa, anong pinagkaibahan ng graph ng first order DE, yung green, at yung second order DE, yung red? Anong napansin yung pinagkaiba? Ikaw ni sa screen, ano napansin mo? Tama nga naman. Wavy yung nakikita nating graph ng second order DE. Now, anong ibig sabihin nun? Balik muna tayo sa first order. Maggawin kong graph to ng displacement tsaka time. Tapos kung papansin nyo, sa graph o sa curve na first order, tulad sinabi ko kanina, mabagal sa simula, tapos biglang increase. Kaya nga, sikat na sikat dito yung concept ng acceleration. Diba? Mabagal sa simula, tapos biglang pabilis na pabilis exponentially. Or vice versa. Yan. Now, balik tayo doon sa second order DE, sa red naman. Ang espesyal sa graph ng second order DE, tama nga naman, wavy, ang gusto ko lang dagdag is this. Marami siyang inflection points. O yung maximum at minimum points, sa critical points, kung familiar kayo doon. Unlike sa first order na isa lang. Now, kung wavy ang graph, anong ina-emphasize nyon? Anong klaseng movement? If acceleration yung kay kulay green, ano naman doon sa second order? Sa tropa, nag-isip din, no? Ikaw, sa screen, ano naisip mo? Pwede. O nga naman, pag graph acceleration biglang bilis, biglang bagal, sa second order is paulit-ulit. Now, ano yung mga bagay na paulit-ulit na na-experience natin sa totoong buhay? Meron ka bang naisip? Magbigay ako ng clue sa mga nahihirapan. Eto. Ano yan? Nagets na ng tropa ko. Ikaw. Sabay tayo Kung sa first order is acceleration, sa second order ay vibration.
Earthquake. Oo nga naman, pwede rin yung earthquake. Although, mechanical kasi ako, kaya mag-focus ako dun sa pang-mechanical, which is vibration. Isa lang naman sila eh. Sa electrical, kung tama ako, frequency ang ginagamit. Di ko alam yung specific na subject, pero frequency yung pinakamalapit na term na naalala ko. Pero yun yung application. Nagagamit to sa mga rotating bodies, motor shock shaft. Sa experience ko, personally, na-encounter ko yung kahalagahan ng vibration sa pumps, shaft connection, at sa propellers. Kasi dito nagkakaroon ng misalignment kapag napabayaan. At sa totoo lang, mas madaling describe yung motions, yung nangyayari, yung vibration, kapag ginamitan namin na second order DE. Actually, may specific subject kami para dyan, yung vibration engineering. Gamit na gamit doon yung second order DE. Parang yun yung talagang pinaka extended discussion ng applications. At hopefully, may video na tayo doon. Malamang meron na pag napanood mo to. Check my playlist kung mechanical ka o interesado ka sa vibration engineering. And that's it. Yun yung isang sa application. So, paulit-ulit na motions. Kung civil ka, malamang earthquake. Sa steel design, magamit mo yan. Kung mechanical, vibration engineering. Hopefully, nasagot ko yung tanong. Okay, satisfied ka na doon? Pwede ka mag-comment down below kung may katanungan ka pa. After na application, tuloy tayo sa particular solutions. Okay, so sa particular solution naman. Sa chapter 2, ito yung sample problem na binigay ko. Actually, ang tanong nga dun is, compute for the pair of solutions. Sa chapter 2, may variables tayo, or rather coefficient, na ang pangalan ay si coefficient C1 siya, coefficient C2. Pagdating sa particular solution, may mga initial value problems tayo tulad na nakikita nyo sa screen. Now, ganito mag-solve. Parang algebra lang. Una, solve ko muna yung general solution tulad ng dati. Ano ulit yung general solution ng y double prime plus 5y prime plus 6y equal to 0? Tinuro ko yan. Ano sagot? Okay. Tama. C1 e raised to negative 2t plus C2 e raised to negative 3t. Distinct roots kasi. Ang goal ng pag-solve ng particular solution is alamin natin yung values ni coefficient C1 siya ni coefficient C2. Papalitan natin siya ng real whole numbers. So yung makikita yung susunod na step is more on algebra na. Papangalanan ko muna tong equation A. Next step is yung first substitution. Mag-focus muna tayo dito sa initial value na to. Cy of 0 is equal to 0. Ano bang ibig sabihin yan, sir? Pwede siyang i-translate sa if t is equal to 0, then y is equal to 0. Ang ibig sabihin ng 0 sa loob ng parenthesis is yun yung value ng independent variable, which is si t. Tapos kung ano man yung nasa labas na equal sign, yun naman yung value ng dependent variable. So, kung babalikan ko yung equation, yung y magiging 0, at yung t na variable, ano magiging number? Tama, magiging 0 din. Now, review tayo ng law of exponents. Negative 2 times 0 is 0. Negative 3 times 0 is 0. E raised to 0 is what? Anong sagot? Law of exponent. Tama. Any number, any base raised to 0, laging equal sa 1. Kaya makikita nyo dalawa ng 1 sa screen. At obviously, matitira na lang is yung dalawang coefficient, si C1 siya si C2. Ilipat ko lang si C1 sa kabila. Naging negative C1. And that would be our equation B. Okay? Since dalawa yung unknowns, kailangan kong dalawang beses mag-substitute. At gagamitin ko yung pangalawang initial condition. Si y prime of 0 equals negative 1. Napasa ko sa inyo. Ano ibig sabihin ng y prime 0 equals to negative 1? Ano yung value ng ating independent variable? 0 o negative 1? Tama. Next step is substitution. At ang value ng independent variable natin is 0. Bakit t is equal to 0? Tama. Kasi yun ang sabi ng initial condition. Kung ano man yun nasa loob ng parenthesis, siya yung magiging value ng independent variable. Now, y prime ang ginamit ko. Ano ibig sabihin nun? Anong gagawin ko kay equation A? Tama.
palabasin ko si y prime, kunin ko yung derivative. I'm assuming na basic na sa yung derivative since t na yan. So hindi ko na ipapaliwanag kung paano ito nakuha. Now, papalitan ko yung value ng y prime ng negative 1 at ganun din yung variables na t para maging 0. Now, e raised to 0, ano ulit sagot? Nakalimutan ko na. Tama, positive 1. Kaya magkakaroon ako ng 1 dito. And that would become equation C. Ngayon, meron na tayong dalawang solutions, equation A, or rather equation B at equation C. I-substitute natin to kay equation A. Para ma-substitute natin yan, sabi ko sa inyo parang algebra, focus muna kay equation B. Yung equation B, yung variable sa equation B, isa-substitute ko sa equation C, particularly si C1. Ibig sabihin, si negative 3C2 magiging negative 3 times negative C1. Tapos, combine like terms, negative and negative is anong mangyayari? Tama, magiging positive. So, napaka-technical lang talaga, or rather, napaka-algebraic na lang ng particular solution. Next, simplify. Matitira, negative 2 plus 3. I'll get negative 1c and that's our first coefficient. I-substitute ko ngayon si equation D. Babalik kay equation B para makuha ko yung value na yung C2 at equal siya sa 1. Ngayon, i-substitute ko rather si equation D at equation E kay equation A. Papalitan na yung C1 at C2 at makukuha ko yung kanyang sagot. So, ganun lang kasimple ang particular solution. Dalawang beses ka lang magka-substitute. Although emphasize ko lang, mukha lang maikli yung nakita yung sa screen. Naging maikli kasi nasolve na natin yung general solution eh. Pero kung solve ko mula sa general solution onwards, medyo may extend pa ako ng mga 3 minutes. Okay, and that's it. Comment down below kung gusto niyo pa ng additional samples. Isa lang nilagay kong sample kasi ayoko maging masyado mahaba din yung video. So, simple lang naman ang particular solution. Kaso, may kahinaan to. O rather, may problema. Kung makikita nyo sa screen, itong approach na ginawa ko ay para lang second order linear homogeneous. Sobrang specific, no? Paano kapag hindi na? Tulad ng nakikita nyo sa screen. Itong nakikita nyo ay hindi na second order linear homogeneous. Ibig sabihin, hindi na pwede lahat ng tinuro ko. Ano ang pwede kong susunod na gagawin? Diyan na papasok yung Laplace transformation. Paano kapag hindi na second order linear DE yung isasolve ko? Okay, so that's it. Pahinga muna. Kung ready na kayo, pwede nyo na panoorin yung chapter 3. Okay, see you there.